Mortal na magkaaway ang angkan ng mga Capulet at angkan ng mga Montague. Kapag nagtatagpo ang mga tauhan nila ay di naiiwasang sila'y magkainisan hanggang sa humantong sa pag-aaway. Ayaw ko talaga na magpapatalo sa mga tauhan ng Montague. Dapat nila kong kilalanin na pinakamatapang na tauhan ng Capulet. Paano kung ipahabol ka nila sa malatigre nilang aso? Tiyak nakakaripas ka lang nagtakbo! Anong akala mo sa akin? Duwag? Kaya kong pugutan ng ulo ang sino mang maging ulo ng kanilang mga tauhan. Tama iyan. Dapat nilang tandaan na ang laban ng ating mga amo ay laban na rin natin ng mga tauhan nila. Biglang pumasok sina Baltasar at Abraham, ang mga kawal ng mga Montague. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo rito? Kaya pala biglang bumaho ang kalye ng Verona. Anong sabi mo? Nananadyak ka yata. Pikon pala to eh. Anong gusto mo? Away? Tama ng dakdak. Hetong hanap niyo. Tama na iyan, manghangal. Hindi nyo ba alam na kayo nasa pampublikong lugar? Ibalik ninyo ang mga espada. Kayo ay nasa pampublikong lugar. Hindi nyo ba alam na kayo nagiging masamang impluensya na? Huwag kang duwag, Binvolio. Takot ka lang yatang mamatay. Huwag kang mambuyo, Tybalt. Mabuti pang tulungan mo ako nang mapayapa ang kalyeng ito. Kapayapaan? Di mo ba alam na kinamumuhian ko ang salitang iyan tulad ng pagkamuhi ko sa mga Montague? Durugin ang mga Capulet! Talunin ang mga Montague! Hanggang sa dumating ang mag-asawang Capulet. Anong kaguluhan ito? Akin na ang espada ko! At bakit mo hinihingi ang iyong espada, mahal kong asawa? Paparating si Montague at kailangan maunahan ko siya. Aha! Narito pala ang mortal kong kaaway. Maghunustili ka, mahal. Huwag mo silang patulan. Tigil! Magsitigil kayo! Hindi na kayo nahiya! Palagi na lang kayo nagbabangayan! Hindi ba pwede manatili ang kapayapaan sa lugar na ito? Mula sa araw na ito, iniuutos kong iwasan ng manggulo sa Kalye Verona. Opo, prinsipe. Capulets, munid ka sa palasyo at mag-usap tayo. Ikaw naman, Montague, humayo ka sa palasyo ngayong hapon nang matigil na ang inyong bangayan. Binvolio, sino ang nagsimula ng away? Senyor, naratnan ko lang po silang nag-aaway at inaawat ko nang dumating si Tybalt. Nagkakagulo na rito. Pero mahal ko, hindi ko pa rin mahanap ang anak natin. Nasaan na kaya si Romeo? Noong bagong magbukang liwayway, namataan ko siyang pumunta sa kagubatan. Sa kagubatan kay tahimik at kay lungkot, katulad ng pinsan kong si Romeo. Ramdam ko rin ang kalungkutan ni Romeo. Siya ay tahimik at nagkukulong sa kwarto. Hindi ko alam at hindi ko matanto kung ano ang gumugulo sa isip nito. Huwag kayong mabahala, mahal kong amo. Ako si Benvolio ang bahala rito. Heto si Romeo, tutuklasin ang sekreto. Nang gumaan-gaan ang loob ninyo. Magandang umaga, pinsan kong Romeo. Ba't kay lungkot ng mata mo? Umaga pa ba ngayon, Benvolio? Anong oras na nga ba? 9:00 pa po, mahal kong pinsan. Ba't yata tila ikaw ay natatagalan sa pag-usad ng oras? Wala naman, pinsan. Para lang yatang usad pagong ang araw ko ngayon. Kaya hirap makalimutan ng babaeng nagpatibok sa aking puso. Tutulungan kita, pinsan. Magagamot iyan kung ikay titingin sa ibang kagandahan. Paano ako titingin kung sa puso ko'y nakatatak si Rosalyn? Hayan ka na naman. Buti pa mamasyal tayo. Sa isang kalye, naglalakad sina Capulet at Paris. Kundi Paris, aasahan sana kita sa gagawing salo-salo sa aming palasyo. Siguraduhin mong dumalo para makadaop ang palad mo ang aming Juliet. Opo, Senyor Capulet. Dadalo po ako at makakaasa kayo. Sera, lumapit ka rito at may ipag-uutos ako.
Ito ang listahan ng mga taong iimbitahan mo para sa gagawing salo-salo sa aking palasyo. Opo, senyor. Masusunod po, senyor. Areglado po, senyor. Sige, lakad na. Paano ko kaya pupuntahan ang mga taong ito na hindi nga ako marunong bumasa? Magandang umaga po, mga Ginoo. Magandang umaga din, Ginoo. Maaari niyo bang basahin ang nakasulat sa papel na ito? Walang anuman, Ginoo. Nakasulat sa papel ang mga pangalan ni na Senyor Martini at ang kanyang asawa, Conde Anselmo at ang kanyang magandang kapatid, Senyor Plasencio at mga mayuming pamangkin, Mercosio at kapatid na si Valentin, Tybalt at Lucio. Para saan ang paanyayang ito? Para sa isang salo-salo sa bahay ng aming mga amo. Amo? Sinong amo? Sa mayamang Capulet po. Kung hindi po kayo taga Montague, ay pumunta po kayo. Kita-kita po tayo roon. Pumunta tayo, Romeo. Hindi nila tayo makikilala roon. Huwag na, Benvolio. Baka makagulo lang tayo roon. Ito na ang pagkakataon para makalimutan mo naman si Rosaline. Makakahanap ka roon ng kapalit niya. Sa bahay ng mga Capulet. Yaya? Yaya? Ano po yan, madam? Nasaan ang anak kong si Juliet? Teka lang po muna, hahanapin ko. Juliet? Juliet! My dear Juliet! Yuhu! Opo, Yaya. Sino po ang naghahanap sa akin? Hinahanap ka ng iyong mama. Ano po yun, Mama? Bakit niyo po ako pinatawag? Ano po ang utos ninyo sa akin? Yaya, iwanan mo muna kami ng aking anak at may mahalaga kaming pag-uusap. Juliet, anak ko, umupo ka muna rito. Opo, Mama. Ano ang masasabi mo sa pag-aasawa, anak? Iyan po ang isang bagay na ni sa panaginip ay di ko ninanais mangyari. Pero anak, nakaugalian na dito sa Verona na kapag tumungtong ng 4 na taong gulang ay dapat nang ikasal. Pupunta rito si Conde Paris upang alayan ka ng pagmamahal. Ngunit, Mama, napakabata ko pa para mag-asawa. Bakit? Ayaw mo ba kay Conde Paris? Hindi naman sa ganun, Mama. Madam! Narito na po sila. Ang iyong inimbitahan. Nakahanda na po ang lahat. Salamat. Maaari ka nang lumiban. Juliet, anak ko, maghanda ka na rin. Opo, Mama. Habang nasa daan naman ay nagkita sina Romeo, Mercosio, Benvolio at 5 maskers. Papunta sila sa palasyo ng mga Capulet. Paano kung makilala tayo ng mga Capulet? Walang makakakilala sa atin dahil nakamaskara tayo. Bahala na nga kayo. Panahon na, Romeo, upang maipakita mo na yung husay sa pagsayaw. Sige na nga. Sa bahay ng mga Capulet. Magsipaghanda na kayo at naririto na ang mga panauhin. Magsitayo ng maayos at bumati ng maigi nang di tayo matsugi. Tumuloy kayo sa aming palasyo. Ikinagagalak ko ang inyong pagparito. Halina't umindak tayo. Kumain, uminom at magkwentuhan tayo. Nanaginip ba ako o ito'y totoo?
Napagandang tala na nahulog sa lupa. Sino siyang sa puso'y gumagambala? At bakit, Ginoo? At para kayong natulala? Sino ba ang paralumang napakaganda? Ako'y sagutin mo at pangalan banggitin na. Ginoo, ang iyong tinutukoy ay ang mahal na prinsesa, si Juliet na maganda at napakabait pa. Maya-maya ay napansin ni Tybalt si Romeo. Senior Cabinet, mamantay ko nakapasok sa ating teritoryo. Ano? Ang tinutukoy mo ba ay si Romeo? Oo po, Senior Caplet. Diyan na po kayo at tuturuan ko na leksyon ng tampalasan. Magunos dili ka, Taybat. Hayaan mo makisalo sa atin nang mapatunayan natin kung hanggang saan ang pinagyayabang ng Romeo iyan. Opo, Senyor. Nilapitan ni Romeo si Juliet. O tala ng mga tala, maaari ko bang maisayaw ka? At sino ka namang nangahas maisayaw ako? Isang paru-parong nasiphayo ng iyong bango. Narito ako handang manilbihan sa iyo. Maaari ko bang mahawakan ang kamay mo at nang may padama ang tibok ng puso ko? Huwag kang mangahas na gawin ito. Hindi mo agad mabibilog ang aking ulo. Ni hindi ko nga kilala ang tunay na pangalan mo. Senyorita, hinahanap ka ng iyong mama. Sino ang kanyang mama? Di mo ba alam? Ang isinayaw mo'y tanging prinsesa ng tahanang ito. Siya ay isang Capulet. Diyos ko, anak siya ng mortal kong kaaway. Di naglaon, ipinalam na ni Senior Capulet na tapos na ang pagtitipon. Tapos na ang salo-salo. Salamat sa inyong pagparito. Aking pinsan, halika na at tapos na ang palabas. Pero hindi ko pa naisayaw ang dalaga. Samantala, kausap naman ni Juliet ang kanyang yaya. Prinsesa Juliet. Opo, Yaya. Nakapamili ka na ba sa mga panaunin mo? Yaya, sino po yung nais makipagsayaw sa akin? Aha! Siya ba ang nagpatibok sa mapili mong puso? Yaya naman. Yaya, pwede po ba makiusap? Ano iyon? Maaari niyo po ba siyang habulin at itanong ang kanyang pangalan? Kung ganoon, nabihag ang pihikan mong puso sa isang lalaking anak ng mortal na kaaway ng inyong angkan. Ano, Yaya? Isa siyang Montague? Tumpak! Siya si Romeo, ang prinsipe ng mga Montague. Simula nang magkakilala sina Juliet at Romeo sa salo-salo sa bahay ng mga Capulet, ay hindi na mapakali si Romeo hanggang sa natuto siyang palihim na dalaw-dalawin si Juliet sa hardin ng mga Capulet isang gabi. O mahal kong tala sa gabing madilim, magbibigay ng liwanag sa damdaming nangulimlim. Masisilayan ko lang ang gandang angkin, lulundag sa tuwa itong aking damdamin. Sana'y nabilang ka na lamang sa lahing karaniwan nang hindi maging hadlang ang angkan sa pagmamahalan. Ika'y Montague, ako'y Capulet, mortal na magkaaway. Paano magkakasundot pag-ibig, ipaglaban? Huwag natin hadlangan ang damdaming nakalaan. Hawak kamay natin itong ipaglaban. Ipaglalaban natin hanggang kamatayan. Kamatayan lamang ang tanging hangganan. Romeo, o aking Romeo, nalilito na yata itong aking puso. Tinamaan na yata ng palaso ni Cupido. Ayaw papigil sa pagtibok nito. O aking paraluman, sinasumpa ko sa buwan. Pagmamahalan ko walang hanggan. Ialay ko sa iyo ng lubusan. Huwag kang manumpa sa buwan na nag-iiba ng kaanyuan. Katulad ng pag-ibig na walang katiyakan, binibilog ang ulo ng mga kadalagahan. Juliet, gising ka pa ba? Nariyan na po, Yaya. Sandali lang po.
Hanggang sa napagkasunduan nilang lihim na magpakasal sa kaibigang Prile ni Romeo. Magandang umaga po, Padre. Napaaga ka yata, Romeo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Padre, maaari niyo po ba kaming ikasal ngayon? Kasal? Ngayon? Kanino? Kay Rosalyn? Hindi po, Padre, kay Juliet. Juliet? Juliet ng mga kapilit? Opo, Padre. Ang puso ko ay nabihag niya at nabihag ko rin ang puso niya. Kaya ikasal niyo po kami ngayon bago pa man sa ikasal kay Conde Paris. Mahabaging langit. Paano kung malaman nito ng inyong mga magulang? Sa kabilang dako, masayang ibinalita ng yaya ang pakikipagtagpo niya kay Romeo. Nakakapagod naman tong pinagagawa ni Juliet sa akin. Yaya, anong balita, Yaya? Nagkita na ba kayo ni Romeo? Anong sabi ng mahal ko? Teka muna, Prinsesa Juliet. Anong sabi niya sa iyo? Sige na, Yaya. O aking Juliet na maganda, di na talaga mapigilan iyang adhika. Makasama si Romeong binata. Hayo na at naghihintay na siya. Masayang lumisan si Juliet patungo sa kinaroroonan ni na Romeo at Padre Lawrence. Romeo! Oh, mahal ko! Narito na ako. Mano ko, Padre. Bindisyonan ka ng Panginoon. Juliet, mahal ko. At ikinasal na ang magkasintahan. Samantala, naglalakad sa kalye sina Benvolio at Mercosio. Napakainit naman, Mercosio. Mabuti pa umuwi lang tayo. Baka makasalubong pa tayo ng mga tauhan ng Capulet. Bakit naman tayo matatakot sa kanila? Eh wala naman tayong ginawang masama ah. Nagdilang anghel ka talaga. Nariyan na sila. Nasaan na magaling yung amo? Kailangan managutsa sa pagpunta sa palasyo ng walang imbitasyon. At sino ka namang magaling na manunubat sa amin? Bakit? Kakasa ka ba at di kita urungan? Ikaw? Uurungan ko? Ha 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 ha! Tama na iyan at napakarami ng taong tumitingin sa atin. Ang matay ginawa para tumingin. Bakit? Naduduwag ka ba? Ako pa? Uurong sa labanan? Anong kaguluhan ito? Magsitigil kayo! Ikaw ang dahilan sa awang ito, kaya dapat kang managot. Ito sa'yo. Tama na tayo, Bart. Walang patutunguhan ang away na ito. Duwag ka lang yata, kaya mo nasabi yan. Lumaban ka! Sabi kong tama na! Paparating ang prinsipe kasunod ang mag-asawang Montague at Capulet. Patakas naman si Romeo. Ano na naman kaguluhang ito? Diba sinabi ko na sa inyong iwasan ng manggulo sa kalyeng ito? Mula sa araw na ito, iniuutos kong iwasan ng manggulo sa kalye Verona. Tybalt! Pinsan ko! Sino walang pusong pumaslang sa'yo? Prinsipe! Dapat managot ang pumaslang sa pinsan ko! Habulin na masala at dalhin sa akin nang siya'y maparusahan. Samantala, si Romeo ay nagtatago sa kumbento ni Padre Lawrence. Hindi ko po sinasadyang mapatay si Tybalt. Ayoko pong makulong, Padre. Tulungan niyo po ako. O Romeo, masama man ang pagpatay, ngunit di ko maatim na ikaw magdusa sa kulungan. Magtago ka muna sa Mantua. Ngunit, Padre, paano na si Juliet? Mahal ko po siya at ikakamatay ko ang malayo sa kanya. Ngunit Romeo, kailangan mo munang lumayo. Hayaan mo at magkakasama rin kayo sa huli. Sa bahay naman ng mga Capulet ay kumalat na ang balitang napatay ni Romeo si Tybalt. Juliet! Oh, Juliet! Kawawang Juliet! Ano nangyari, Yaya? Bakit parang nagkakagulo sa labas? Patay na si Tybalt. Pinatay ng... Ano? Patay na si Tybalt! Sino ang kumitin sa kanyang buhay, Yaya? Mananagot siya sa akin!
Tahan na, aking Juliet. Hindi mo alam na didurog din ang aking puso sa pangyayaring ito. Sino? Sino ang pumatay sa kanya, Yaya? Juliet. Oh, Juliet. Ang pinakamamahal mo si Romeo. Ano? Paano nangyari ng aking mahal ang may sala? Hindi. Lalo namang gumulo ang sitwasyon. Nasaan ang aking si Romeo, Yaya? Hindi ako sigurado, Juliet. Baka nasa pangangalaga na ni Padre Lawrence. Pupuntahan ko siya, Yaya. Wag, Juliet! Yaya, kayo na ang bahala gumawa ng dahilan. Sa kumbento. Padre Lawrence, Mano po? nasaan po ang aking mahal? Kawawang dalaga, halika't mag-usap tayo. Maupo ka. Paano na lang po kami ng mahal ko? Tulungan niyo po kami, Padre. Ikamamatay ko kung may mangyaring masama sa aking mahal. Huwag kang malungkot iyak. Bagkus kalimutan mo na lamang si Romeo at magpakasal kay Conde Pares. Ayoko. Si Romeo lamang ang aking mahal at siya lamang ang iibigin ko habang buhay. Tulungan mo po ako, Padre. Ayokong makasal kay Conde Pares. Aha, may solusyon na tayo. Tumayo ka muna at umupo. Diyan ka muna at may kukunin lamang ako. Ito ang lason. Kapag ininom mo ito, mamamatay ka ng 3 araw. Ngunit kapag mawala ng bisa nito, ay mabubuhay kang muli. Akin na yan, Padre. Salamat, Padre. At nakakaiwas na ako sa kasal namin ni Conde Pares. Dali-daling umuwi si Juliet para inumin ang lason. O aking Romeo, patawarin mo ako. Gagawin ko lamang ito upang sa wakas magsama na tayo. Juliet, gising na. Bakit ang lamig-lamig mo? Juliet! Juliet! Yaya? Anong ingay yan? Gising na ba si Juliet? Yaya? Bakit ka umiiyak? Ano't nag-iiyakan kayo riyan? Paparating na ang Conde Pares. Senyor! Si Juliet po! Ano? Napano si Juliet? Wala na po! Patay na si Juliet! Bakit? Bakit namatay ang anak ko? Napakabata pa niya para mamatay. Juliet! Imbis na naghanda sa kasal, burol tuloy ang pinaghandaan. Imbis na saya ang mangingibabaw, lungkot ang namayani sa palasyo. Samantala sa Mantua. Senyor Romeo, masamang balita po. Anong masamang balita, Baltasar? Magsalita ka nang hindi ako kinakabahan dito. Patay na po! Ano? Sinong patay na? Patay na po! Patay na po ang mahal niyo! Patay na si Juliet! Ano? Nagsisinungaling ka yata, Baltasar. Bakit mo ako binibiro ng ganito? Anong layunin mo at pinasasama mo ang aking loob? Huwag po! Nagsasabi po ako ng totoo! Kitang-kita ng aking dalawang mata na inilibing siya sa libingan ng mga Capulet! Kung patay na ang tanging nagbibigay buhay sa akin, ano pang silbing mabuhay sa mundong puno ng lagim? Baltasar, padalhan mo ako ng lason para matapos na ang buhay kong patong-patong ng padimdim. Maghunos dili po kayo, senyor. Sundin mo ang inuutos ko kung gusto mo pang mabuhay. Opo, senyor. Magkasamang naglakbay sina Romeo at Baltasar para puntahan ang libingan ni Juliet para makita ito bago iinom ng lason at humimlay sa tabi ng kasintahan.
Samantala, lipos ng pag-aalala si Padre Lawrence dahil hindi naman pala na ibigay ni Padre John ang liham niya para kay Romeo para ibalita nitong peke lang ang pagkamatay ni Juliet. Naku, Padre John, bakit di ka tumuloy sa Mantua? Paano malalaman ni Romeo ang katotohanan sa plano namin ni Juliet? Patawad po, Padre Lawrence. Natakot po ako bigla sa pagkalat ng sakit doon at baka mahawa rin ako. O siya, hahanap na lamang ako ng padadalhan ng liham na ito. Pero kailangan ko munang puntahan ang libingan ni Juliet at makagising na siya. O sige, Padre Lawrence. Nagmadaling pumunta si Padre Lawrence sa libingan ng mga kapilet. Dahil na rin sa katandaan ay di ito makapagpabilis. O aking mga paa, sa bilis mo itadhana ang kapalaran ng dalawa. Bilisan mo nang maabutan ko pa sila. Ngunit ang katandaan ko'y sagabal na. Samantala sa libingan naman ay naroon si Paris para alayan ng bulaklak si Juliet. Ngunit naabutan niya roon si Romeo. Oh, Juliet kong sinisinta at minamutya. Agad mo naman akong iniwan at naging biyudo pa. Di man lang natin naranasang lumigay ang dalawa. At ngayon iniwan mong nagdurusa. Oh, Juliet ng aking buhay, nanaisin ko pang mamatay. Makasama ka lang sa kabilang buhay. Di magtatagal, aking mahal, makikita rin tayo at mag-agapay. At sino ka para pumasok sa libingan ng mga kapilit ng walang paalam? Huwag mo akong gambalain sa aking ginagawa. Aha! Narito ka lang pala, Romeong mamamatay tao. May mukha ka pang magpakita gayong ikay nagkasala. Tama na, Paris. Ibalik mo ang iyong espada at tahimik na umalis. At sa akala mo'y palalampasin ko ang pagkakataong ito. Mamamatay ka, Romeo! Sabi kong tama na! Ang tigas ng ulo mo! Oh, talagang mga tao ka. Kailangan na rin buhay ko'y tapusin. Hindi na lumawig ang kasalanan ng umiigting. Oh, Juliet, kung minamahal at ginigiliw, ang buhay ko'y mananahimik sa iyong piling. Siya namang pagdating ni Padre Lawrence. Anong kagimbal-gimbal na nangyari rito? Si Conde Pares ay nakabulagta at wala ng buhay. Si Romeo naman ay kinitil ang kanyang sariling buhay. Asan si Juliet? Juliet? Padre Lawrence, narito po ako. Juliet. Padre, nasaan po ang aking mahal? At bakit parang nag-iisa lamang kayo? Juliet, nahuli na yata ako sa pagdating. Bakit, Padre? Anong pinagsasabi niyo? Naabutan ko na lamang ang dalawang bangkay ni Conde Pares at ng minamahal mong si Romeo. Hindi totoo yan, Padre. Bakit ka pa ng kinahantungan? Di ba sabi mo, Padre, magsasama rin kami ni Romeo, aking mahal? Tara na, Juliet, at baka tayo maabutan pa dito. Mauna na kayo, Padre. Susunod na lang po ako. Sige, huwag kang magtagal. Ano pang silbi para mabuhay sa mundong ito? Kung tinapos mo ang iyong buhay para tayo ay magsama. Mabuti pang tapusin ko na lang ng tuluyan ang aking buhay. Pero laso na inubos mo, aking mahal. Hindi mo man lang ako tinirhan. Hahalikan ko na lang ang iyong labi para mabahaginan ng lason ang aking labi.
Ngunit tuyo na ang lason sa labi ni Romeo at papalakas na ang tunog ng mga paparating na mga tao. Hindi! Ayoko mapakiti sa kanila! Gusto ko lang sama Romeo! Nasaan ang iyong punyal? Sa pamamagitan ng punyal na ito, matatapos ang aking kalungkutan. Paalam, nanay. Paalam, tatay. Paalam, yaya. Mahal ko, Romeo. Sa wakas, tayo na rin ay magkakasama. Dito po! Dito po! Sino? Sino ang makapagsasalaysay ng totoong nangyari? Sino ang may kagagawan at pumuti ang buhay ni Conde Pares? Anak! Romeo! Bakit ka nagpakamatay? Anak! Bakit mo kami iniwan? Hindi! Buhay na sana si Juliet ngayon. Oh, aking Juliet. Bakit mo nagawang kitilin ang iyong buhay sa pangalawang pagkakataon? Tama na, tama na. Wala na tayong magagawa. Ito na ang bunga ng inyong pag-aalitan. Nagbuwis na ng buhay ang inyong mga anak. Mas maiging kayo'y magpatawaran at ang sama ng loob ay kalimutan. Sana maging aral sa ating lahat ang pangyayaring ito. Walang buting maidudulot ang pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Wala ring ibubungang mabuti ang paglilihim sa ating mga magulang kung usapin ay tungkol sa pag-ibig. Bilang magulang, kailangan din nating bigyang kalayaan ang ating mga anak na mamili ng kanilang makakasama sa buhay. At dito nagtatapos ang pagsasadula sa walang kamatayang pagmamahalan ni na Romeo at Juliet. Maraming salamat sa panonood. Guys, nanay, mangon si Juliet. Sige. Marami pa kong mata. Grabe ka. Good.